Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Aba, busy na busy ang mahal kong asawa. Ano, katatapos mo lang ba maligo? Oy, Oh, ano pang hinihintay mo? Magbihis ka na doon para makakain ka na. sige pero anong niluto mong almusal, mahal? Ayan, tingnan mo dyan sa mesa, nakatakip. Wow, tuyo at itlog. Uy, tapos may sinangag pa. Paborito ko to. Lahat naman ng luto ko, paborito mo eh. Syempre, asawa kita eh. Thank you, mahal. Thank you saan? Sa pagluluto ng silog? Oo, pero hindi lang yun. Thank you kasi inaasikaso mo ako at inaalagaan kahit na busy ka rin sa negosyo mo. At dahil dyan, tapos nga ako. Sus, bolero. Pasalamat ka, mabango ka na. Kung hindi, natampal kita. Aba, grabe sobra naman sa natampal. Biro lang, ikaw naman. Magagawa ko ba naman yun sa'yo na wala namang ginawa o sinasabing masama sa akin kundi puro ka-cheesyhan? Pero, alam mo, Ano yun, mahal? ako nga yung dapat na magpasalamat sa'yo kasi responsable at mabait kang padre de pamilya. Napakaswerte namin sa'yo ng anak mo. Itong ginagawa ko, itong munti kong negosyo, pangalawa lang to sa prioridad ko kasi kayo ng anak natin ang unang-una. Pero salamat ulit kasi na-appreciate mo yung mga ginagawa ko para sa pamilya natin. Malaking bagay yung mga salita mo para maramdaman naming mga nanay na mahalaga kami at malaki ang ambag namin sa pamilya kahit na hindi kami yung nagtatrabaho sa labas at kumikita ng pera. Hindi naman pera ang sukatan ng ambag mag-asawa sa isang pamilya. Oo, pero aminin natin, merong ibang babae dyan. Mga kapwa nanay ko na rin na pakiramdam nila wala silang silbi kasi hindi sila nagtatrabaho. Na nasa bahay lang sila, nag-aalaga ng bata at asawa nila. Gumagawa ng gawaing bahay, ganun. Wala silang sariling pera kaya humihingi sila sa asawa nila. Nalulungkot ako kapag nakakarinig ako ng ganong kwento sa mga kapwa ko nanay. Pero lalo kitang na-appreciate kasi ni minsan hindi mo pinaramdam sa akin ang mga bagay na yon. Oo naman. Hindi ako perpektong tao pero sa abot ng makakaya ko, gusto kong maging perpektong mister sa'yo at tatay sa anak natin. Kayo ang buhay ko. Ang dahilan kung bakit ako humihinga. Dear Drama Manila, guwapo at mabait ang mister kong si McCoy. Ipinakilala kami ng pinsan ng kaibigan ko na dati ko ring kasamahan sa trabaho. Noon, tindera ako sa isang cellphone shop sa mall. Pero nang kinasal kami at nagkaroon ng baby, nag-resign ako para matutukan ang aming pamilya. Responsable si McCoy, maalaga, at lagi niyang inuuna ako at ang anak namin. Kaya wala na akong mahihiling pa. Pero dahil gwapo siya, hindi maiwasang maraming babae ang humahanga at nagpapapansin sa kanya. Minsan, kinakabahan ako, pero hindi niya sila pinapansin. Ang atensyon niya ay nasa amin lamang, kaya panatag ang puso ko. Akala ko sapat na ang tiwala namin. Pero hindi ko alam, may darating palang babae na susubok sa tibay ng aming pagsasama. Cute-cute naman ng mga paninda kong damit. Ay, sana marami akong mabenta ngayong araw. Pero kung wala naman gaano, edi sa social media ko na lang susubukang ibenta. Ay, buti pa alukin ko ang kapatid ko. Baka may magustuhan siya sa mga bagong dating kong supply. Asan na ba yung cellphone ko? Nandito lang yun eh. Naku, iba na talaga pag tumatan. Ay, wag! Ay, hala, naku. Nagulat ba kita? Medyo. Sorry naman, sorry. Hindi ko sinasadya. Para ka kasing kabuti. Kanina wala ka naman dyan, tapos bigla ka na lang sumulpot. Ay, grabe siya. Biro lang.
Alam mo, gusto kita. Ha? Gusto ko yung ugali mo. Mapagbiro. Ay, nga pala. Ang ganda-ganda ng mga tinda mong damit. Hindi ko tuloy napigilang usisain. Ay, salamat. O sige, pili ka lang dyan. Baka may magustuhan ka para sa anak mo, pamangkin o inaanak. Ay, para sa anak ko. Ay, ito oh. Tsaka, itong kulay gray. Paborito niya kasing kulay ito eh. Sige. Oo. Tapos... Ay, eto. Kuha na rin ako nitong terno. Mm. 3 pares na. Samahan mo na rin yung sombrero. Ang cute kasi. Wow. O sige. Ibabalot ko lang to sa plastic ha. Oo, sige lang. Matagal ka na bang nagtitinda ng mga damit pambata? Ako? Mag-iisang taon pa lang. Sa social media talaga ako nag-aalok. Nung una, sa mga kamag-anak at kaibigan ko lang, piraso lang naman yun. Kaya yun, sinubukan ko lang talaga. Tapos nung dumami naman yung umu-order sa akin at lumaki na rin yung kita ko, naisip kong bumili na ng bultuhan para may stock ako. Sabi nga ng mister ko, i-display ko rin daw dito sa tapat ng bahay namin. Baka sakaling may makapansin at bumili. Yan, kagaya mo. Ay nako, oo, tama yan. Ay, eto na pala yung mga binili mo. Bale, 450 lahat. Okay, sige. Ayan, salamat. Ay, ito bayad ko. Ay, teka, suklian kita ng 50. Ay naku, wag na. Anong wag na? Wag mo na akong suklian. Sa'yo na, keep the change. Uy, nakakahiya naman. Bakit ka mahihiya kusang loob ko naman na ibinigay sa'yo. Hindi kasi ako sanay, tsaka hindi naman kailangan. Kung gusto mo, bigyan na lang kita ng isa pang terno para sakto 500. Ay, naku, wag na, ikaw naman. Hala, sigurado ka ba talaga? Oo nga. Salamat Walang anuman. Ay, teka, ako nga pala si Jonalyn. Ikaw, anong pangalan mo? Aha, ako si Arlinda. Nice to meet you, Arlinda. Mahal, alis na ako. Oh, wow, may customer ka na pala eh. Oo. Oh, mag-iingat ka, mahal. Salamat. Alis na ako, bye. Bye! Arlinda, yun Oh. ba yung asawa mo? Oo. Ay, in fairness ha, gwapo. Ano? Wala. Sabi ko taga dyan lang ako. Talaga? Saan? Sa tapat nyo. Bago lang kami dyan. Kalilipat lang namin kahapon. Tingin ko, mapapadalas ang pagbili ko ng mga damit ng anak ko sa'yo kapag may bago kang supply. Kasi malapit lang ang bahay natin sa isa't isa. Dear Drama Manila, matapos ang ilang beses naming pagkukwentuhan ni Jonalyn, naging magkaibigan na kami. Kalilipat lang kasi nila sa paupahang katapat ng bahay namin. May anak na rin siya, katulad ko, at may kinakasama rin siya sa buhay. Dahil pareho kaming nanay, mabilis kaming nagkaintindihan. Madalas naming pag-usapan ng hirap, pagod, at saya ng pagiging ina. Sa mga usapang yon, pakiramdam ko ay may nahanap akong taong makakaunawa sa akin. Kung ilalarawan ko si Jonalyn, maganda siya, maputi, mahaba ang buhok, at laging nakangiti. Masayahin siyang babae at mas madaldal kumpara sa akin na tahimik lang at sakto kong makipagkwentuhan. Habang tumatagal, lalo siyang napapalapit sa akin. Tinuring niya akong kaibigan at ganoon din naman ang naging tingin ko sa kanya. Minsan, pumupunta siya sa bahay kasama ang anak niya para makipaglaro sa anak ko. Habang naglalaro ang mga bata, sinasamahan niya naman ako sa pagtitinda. May mga pagkakataon ding nakikitambay siya sa bahay. Nakikipagkwentuhan, nakikipagtsismisan, at minsan ay may dala pang merienda na siya mismong gumawa o nagluto. Gusto raw niyang ipatikim yun sa amin ng asawa kong si Makoy. Dear Drama Manila, alam kong walang perpektong relasyon. Wala ring perpektong asawa o perpektong karelasyon. Pero masasabi kong ginawa namin ni Makoy ang lahat para maging karapat-dapat kami sa isa't isa. Nung niligawan niya ako, hindi ko siya agad sinagot. Umabot pa ng 5 buwan bago ko siya tuluyang pinagkatiwalaan. Hindi dahil ayaw ko sa kanya, kundi dahil takot pa akong magmahal muli. Bago dumating si Makoy sa buhay ko, nagkaroon na ako ng boyfriend. Pero hindi naging maganda ang paghihiwalay namin. Panloloko ang dahilan. At iyon ang sugat na matagal kong dinala. Natakot ako, Dear Drama Manila. Kaya ilang taon din akong nanatiling single.
Sanay na akong mag-isa. At minsan nga ay biro ko pa sa mama ko na handa na akong tumandang dalaga. Pero dumating si Makoy. Unti-unti, pinatunayan niyang hindi lahat ng lalaki ay manluloko. Kaya nang ibinigay ko sa kanyang tiwala ko, buong puso yon. Hindi ko lang alam na ang tiwalang matagal kong binuo. Susubukin pa na ng isang babaeng tinuring ko ring kaibigan. Nako, maraming salamat talaga dito sa bigay mong ginataang bilo-bilo Amoy pa lang, ang sarap na. Ikaw nagluto nito? Oo, hindi lang halata sa akin pero mahilig akong gumawa ng pangmeryenda at saka panghimagas. Ako kaya laging natutoka sa mga ganyan pag may handaan sa bahay namin nung dalaga pa ako. Kaso nung nagkapamilya na ako natigil na rin ang pagluluto ko at paggawa ng mga panghimagas. Bakit naman? Hindi kasi mahilig dyan yung kinakasama ko. Hindi siya mahilig sa kahit na anong matatamis kasi para sa kanya, pinagmumulan daw yun ng sakit. Pag gumagawa ko niyan sa bahay, hindi siya kumakain. Kahit tikim? Hindi talaga? Hindi nga. Ay, naku, maniwala ka sa akin. Yun pagdating sa mga matatamis, na akala mo magkaka-diabetes ka na agad pag kumain ka. Baka naman health conscious lang, di kaya? Baka nasa lahi na nila ang pagkakaroon ng diabetes. Naku, hindi rin. Kasi kung health conscious talaga siya, babawas-bawasan niya ang kakakain ng kanin tsaka tinapay. Hindi nga siya mahilig sa matamis. Malakas naman siya sa carbohydrate. Hindi lang naman sa matatamis na pagkain direktang nakukuha ang diabetes, diba? Kaya di talaga ako naniniwala na concern yun sa kalusugan niya. Lakas kaya kumain nun. Taob kaldero namin pag nagsaing ako. Ganun ba? Baka hindi lang talaga siya mahilig sa matatamis. Baka ayaw lang niya talaga ng gawa ko. Ang sarap-sarap kaya ng gawa mo. Ng mga luto mo. Talaga ba? Ay naku, salamat Kasi na-appreciate mo. Kaya nga lagi kitang dinadalhan dito Wala naman kasing kakain yan sa bahay. Ako lang. Ay, teka. Nagustuhan din ba ng mister mo yung mga bigay kong merienda? Anong sabi niya? Sobrang tamis ba o sakto lang? Matabang? Kulang sa linamnam? Teka. Pwede bang hinay-hinay ka lang? Isa-isang tanong lang, mahina ka laban. Ay, sorry naman. Interesado lang kasi akong malaman kung ano ang masasabi niya kasi syempre, malay mo. Malay nating lahat maisipan kong ibenta sa social media yung mga luto ko, di ba? Kagaya mo na nagbebenta ng mga paninda mo online. Para naman may kita rin ako tsaka sariling pera. Ay, oo. Pwede rin yung naisip mo. Kaya nga anong masasabi ni Makoy? Ayos naman daw. Masarap. Masarap lang? Oo. Ano pa bang pwede niyang sabihin? Tulad ng hindi ba siya nagtaka kung sinong gumawa o nagluto? Hindi naman, kasi sinabi ko naman na galing sa'yo. Kung sa bagay. Pero masaya ako na nasarapan siya. Katulad mo, nasarapan ka rin naman Oo nga, masarap naman kasi talaga. Alam mo, ang swerte mo kay Makoy. Nabait yung asawa mo tapos halata sa kanya na mahal ka. Ay, hindi tulad nung sa akin. Sala sa init, sala sa lamig ang ugali. Nakakapagsisi tuloy na nagkaanak pa ako sa kanya at nakisama. Pero hayaan mo na, hindi naman na natin mababalik ang nakaraan sige, buti pa, uwi na ako. Baka hinahanap na ako ng anak ko Iniwan kong tulog para sumaglit dito sa inyo at ibigay yung niluto ko. Jonaline, sigurado ka bang okay ka lang? Oo naman. Teka nga, patingin yan. Basa ba yan? Asan? Ayan yung nasa braso mo. Kanina ko pa kasi napapansin yan hindi ko lang tinatanong. Pero nung nabanggit mo yung tungkol sa kinakasama mo kanina, napaisip ako kung sinasaktan ka ba niya? Oo, pasa nga yan at sinasaktan niya ako. Dear Drama Manila, awang-awa ako kay Jonaline. Walang babae ang deserve na saktan o pagmalupitan ng taong kinakasama niya. Pero alam kong wala ako sa posisyon para makialam sa relasyon nila. Kaya kung ano lang ang kaya kong gawin para makatulong, iyon ang ginawa ko. Ikinuwento ko kay Makoy ang nakita ko sa braso ni Jonaline at naawa rin siya. Lumipas ang mga araw, mas dumalas ang away nila.
Naririnig namin ang sigawan at kalabog mula sa kwarto nila. Natakot ako para kay Jonalyn at sa anak niya. Naku, nasa na kaya si Makoy? Tagal naman niya, sabi niya pauwi na siya. Nabot na siya ng 30 minuto sa daan. Alam naman niyang praning ako, tapos hindi pa nagre-reply sa mga text ko. Ay! Makoy? Makoy, ikaw na ba yan? Oo, mahal. Pabukas ng pinto, dali. Ha? Sige, teka. Bubuksan ko ng pinto. Ay! Teka, sino? Dahan-dahan lang. Aray ko naman. Naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Teka, si Jonalyn ba yan? Ay, hala, si Jonalyn nga. Pero bakit kayo magkasama, Makoy? Ay, huwag ka munang magalit, mahal. Paano ako hindi magagalit? Bigla mo na lang siyang inuwi sa bahay natin. Tapos tingnan mo, lasing na lasing pa. Oo nga. Huwag ka nang magalit kay Makoy, Arlinda. Wala naman kaming ginagawang masama eh. May gagawin pa lang. Ano ba pinagsasasabi mo? Mahal, huwag ka maniwala sa kanya. Uy, Sino ba talaga sa inyo ang dapat na paniwalaan ko? syempre ako, asawa mo ko eh. Teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kanina eh. Bakit magkasama kayo at bakit mo siya inuwi rito sa bahay natin? Hindi kami magkasama. Nakita ko lang siya dyan sa tapat ng bahay nila. Pinag-aagawan nung dalawang lalaki na ewan ko kung sino at kung saan galing yung mga yun. Tapos umiiyak yung kaibigan mo. Lasing na lasing. Kaya ayun, tinulungan ko lang. Inuwi ko rito sa bahay natin kasi alangan naman na doon ako sa inuupahan nila tumuloy, di ba? Oo nga, tama. Tama si Makoy. Salamat, Makoy ah. Salamat, tinulungan mo ako. Eh, ganun ba? Naku, pasensya ka na, mahal ah. Ayos lang. Alam mo naman na hindi ko magagawa sa'yo at sa pamilya natin yung bagay na yun. Yung magtaksil kasi mahal na mahal ko kayo eh. Oo naman, medyo na ano lang ako. Nagulat at naguluhan. Pero mamaya na yan. Tulungan muna natin itong si Jonalyn. Ako, kanina pa nakalupasay sa sahig eh. Oh, sige. Ayan, dyan natin iupo sa sofa. O, dahan-dahan. Jonalyn naman, bakit ka ba kasi nagpakalasing? Ano, may problema ka ba? Oo, meron. May problema ako. Bakit ka umiiyak? Ano, may masakit ba? Saan? Sabihin mo. Dito. Dito sa puso ko. Nag-away kami nung kinakasama ko. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya. Nilayasan niya ako, dala-dala yung anak namin. Hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Kaya nagpangalasing ako. Gusto ko na lang mamatay. Namimiss ko na yung anak ko. Hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Ako, paano ba to? Tahan na, Jonalyn. Buti pa, magpahinga ka na muna. Matulog ka kasi mas kailangan mo yun sa ngayon eh. Bukas ng umaga na lang natin pag-usapan yung problema mo, ha? Ano ba yun? Ay, aga-agang ingay naman. Asa na ba si Makoy? Aga naman niya bumangon, wala naman siyang pasok. Ay, ano ba yun? Buti pa, labasin ko na nga. Baka kung ano-ano nang nangyayari. Makoy! Jonalyn! Mahal! Ikaw pala, Arlinda. Ako nga! Bakit ka nandito sa bahay namin, ha?
Anong ginagawa mo rito? Binibisita ka. May dala kong pagkain, oh. Eto. Ako ba talagang binibisita mo o yung asawa ko? Siyempre, ikaw. Kasi magkaibigan tayo, di ba? Mahal, wala kaming ginagawang masama. Pinagbuksan ko lang siya ng pinto at pinatuloy dito sa bahay Kung natin. wala kayong ginagawang masama, ano yung mga kalabog na narinig ko? Ayun ba? Naku, mga gamit ko yun. Nalaglag lang kasi natabig ko. Bakit naman malalaglag yan ng 2 beses? Parang imposible naman yun. Arlinda naman. Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan na para bang malapit tayo sa isa't isa. Malapit naman talaga tayo sa isa't isa, di ba? Magkaibigan tayo. Ayun na nga, magkaibigan tayo. Pero ramdam ko na may iba ka talagang pakay kaya mo ko kinaibigan eh. Ano bang pinagsasasabi mo? Jonalyn, huwag mo nga akong gawing tanga. Alam kong kursunada mong mister ko. Matagal ko nang pansin yun sa'yo eh. Iba yung titig mo sa kanya. Malagkit na para bang hinuhubaran mo siya. Ano? Hindi ka makapagsalita kasi totoo, no? Tama ako, no? Oo, pero Pero ano? ganun din naman makatitig sa akin si Makoy. Alam ko, ramdam ko. Nagagandahan din naman siya sa akin. May gusto rin siya sa akin kaya kinukumpirma ko ngayon. Ano sinasabi mo dyan? Wala akong gusto sa'yo, no? Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling yan. Hoy! Hindi kaya ako sinungaling! Pwede bang manahimik ka na lang, Jonalyn? Kung alam ko lang na may plano ka palang sirain ang relasyon namin ni Arlinda, sana hindi na kita pinatuloy sa pamamahay namin. Ang kakapal ng mukha niyo! Mahal pakiusap. Huwag kang magalit sa akin. Wala akong ginagawang masama. Ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo, Makoy. Buti pa lumayas ka na, Jonalyn. Oo! Wag na wag ka na magpapakita sa akin. At wag na wag ka na rin pumunta sa bahay namin. Hindi ka na welcome dito. Oo! Alis na! Alis na sabi! O ano, gusto mo kalad ka rin pa kita palabas ng bahay namin? Sabihin mo lang! Gagawin ko talaga yon. Tumal naman. Ilang araw na akong wala halos benta. Meron mang bumibili, paisa-isa lang. Tumigil na lang kaya ako sa pagtitinda. Baka wala na talagang patutunguhan tong ginagawa ko. Nag-aaksaya lang ako ng lakas at oras. Mahal, pwede ba kitang kausapin? Tungkol saan? Tungkol dun sa nangyari. Yung nakita mong magkasama kami ni Jonalyn. Ano na naman kasinungalingan ang sasabihin mo, Aber? Arlinda, wala akong sinabing kasinungalingan. At wala akong planong magsinungaling sa'yo. Saka parang hindi naman yata patas na di mo ako pakinggan nung itinanggi ko ang mga sinabi ni Jonalyn eh. Kilala mo naman akong tao, di ba? Wala akong pakialam sa iba, kayo lang ng anak ko ang prioridad ko. Oo, pero ano bang malay ko kung nagbago ka na pala? Na tama nga si Jonalyn, na gusto mo na rin siya. Hindi ako magkakagusto sa babaeng yun. Mahirap paniwalaan. Pero narealize ko, kasalanan ko rin naman eh. Masyado ako naging kampante. Pinatuloy ko siya sa bahay natin. Pinapasok ko siya sa buhay natin. Akala ko kasi matino siyang tao. Yun pala, may masamang plano. Mahal, nung araw na pumunta siya rito, sinabi na niya sa akin na nagugustuhan na niya ako. Nagulat ako, pero di ako nakaimik agad nung tinangka niya akong halikan. Buti na lang, hindi lumapat sa akin yung labi niya at agad ko siyang natulak. Yung narinig mong kalabog nun, siya talaga yun kasi 2 beses din niya akong pinilit na halikan. Gustong-gusto ko na nga siyang balian ng leeg pero nagpigil ako nun. At yun na yun yung naabutan mo. Ganun na ba talaga siya kadesperado? Siguro, kaya nga galit na galit ako sa babaeng yun eh. Ako rin. Pero ewan ko kung paano ko mapapaniwala ang sarili ko sa mga sinasabi mo ngayon eh. Alam mo naman na may trauma ako sa mga ganyan, di ba? Gawa nung ex ko. At nang dahil sa nangyari, bumalik yung mga trauma ko na yun. Naiintindihan ko naman pero sana maintindihan mo rin na hindi ako gagawa ng dahilan para masira ang pagsasama natin. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya natin sa kahit na ano o sino sa mundong to.
Saka ikaw lang ang mahal ko, Arlinda. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama. Kayo lang ng anak natin ang nilalaman ng puso ko. Sana maisip mo yan. Lalo ngayon na sinusubok tayo. Pag-iisipan ko pero sana bigyan mo muna ako ng panahon. Oo, mahal. Naiintindihan ko. Salamat, Makoy. Ang ahas ay hindi lang sa gubat nakikita. Meron din sa syudad at minsan ay nasa kapitbahay o mismong nasa loob na ng pamamahay natin. Kaya nga mahalaga na maging mapagmatsyag tayo dahil hindi mo alam kung kailan at kung saan magsisimulang gumapang ang isang bagay na pwedeng sumira sa pamilyang buong-buo mong iniingatan. Ito ang kwento ko, Papa Dudut. Tawagin na lang po ninyo akong Arlinda, 34 na taong gulang, taga Laguna, at avid listener ninyo na laging nakatutok sa Barangay Love Stories mula pa noong 2021. Na-inspire ako sa mga kwento ng mga kabarangay na nagpapadala ng liham sa inyong istasyon. Kaya naisip ko, paano kung ako naman ang magkwento? Paano kung ang buhay ko naman ang marinig nila? Magsisimula ang lahat noong 2018 bago pa magpandemya. Online seller na ako noon ng mga damit. Kapag hindi sa social media, idinidisplay ko ang mga paninda sa mismong tapat ng bahay namin. Nanay na ako noon. Isa pa lang ang anak namin ni Makoy na asawa ko. At sa abot ng makakaya ko, ay gusto kong makatulong sa kanya. Mga umagang gaya noon, inihahanda na niya ang almusal bago pa ako matapos maligo. Tuyo, itlog, may sinangag pa, paborito ko. Pag magpasalamat ako, sinasabi niyang lahat naman ng luto niya ay paborito ko. At pag magpasalamat naman siya, hindi lang sa pagkain, kundi sa pag-aalaga ko raw sa kanila kahit busy ako sa negosyo. Ako pa nga ang nahihiya kasi siya ang responsableng padre de pamilya. Samantalang itong muntik kong negosyo ay pangalawa lang sa prioridad ko. Kayo ng anak ko ang una. Sinabi niya sa akin minsan na sa mundong ito, may mga nanay na pakiramdam wala silang silbi dahil hindi sila kumikita. Na nasa bahay lang sila, nag-aalaga ng bata. Walang sariling pera, humihingi sa asawa. Pero ni minsan, hindi niya ipinaramdam sa akin ang ganong bagay. Pinakilala kami sa isa't isa ng pinsan ng isang kaibigan. Tindera ako noon sa cellphone shop sa mall. Ngunit nang ikasal kami at magkaanak, ay nag-resign ako para mas maalagaan ang pamilya. Gwapo si Makoy. Marami ang humahanga sa kanya. Pero ni isa ay walang pinagtapunan ng tingin ng asawa ko. Ako lang, kami lang ng anak namin. Kaya panatag ang puso ko. Akala ko. Isang araw, habang nagdi-display ako ng damit sa tapat ng bahay, bigla na lang sumulpot ang isang babae na para bang kabute. Nagulat pa nga ako. Hinangaan niya ang mga paninda ko. Bumili para sa anak niya. 3 pares na damit, sombrero pa. At nang suklian ko siya, ay tinanggihan niya, "Keep the change," sabi, kahit nahihiya ako. Doon kami nagpakilala. Si Jonalyn pala siya. Kalilipat lang nila kahapon sa katapat naming paupahan. Kaya sa tingin niya ay mapapadalas ang pagbili niya sa akin dahil magkalapit lang kami. Napansin pa niyang gwapo ang asawa ko nang makita itong umalis. At ganun nagsimula ang lahat. Naging magkaibigan kami ni Jonalyn. Maganda siya, maputi, mahaba ang buhok, masayahin at madaldal, kabaligtaran kong tahimik. May anak din siyang kasing hulog lang sa akin, may kinakasama, kaya nagkaintindihan kami lalo na sa usaping pagiging nanay. Pumupunta sila ng anak niya para makipaglaro sa anak ko. Sinasamahan niya akong magtinda, nakikitambay, nakikipagtsismisan at lagi siyang may dalang merienda na siya mismo ang nagluto para raw patikman sa amin ng asawa ko. Mabait siya, akala ko. Pero may napansin akong hindi ko binanggit kaagad. Minsan nagdala siya ng ginataang bilo-bilo. Ikinwento niyang mahilig siyang gumawa ng panghimagas. Kaya lang tumigil siya ng magkapamilya dahil ayaw daw sa matamis ng kinakasama niya. Sakit daw ang pinagmumula nun. Kahit tikim ay ayaw nito. Sinubukan kong palusutin na baka health conscious lang. Pero iginiit niyang malakas naman ito sa kanin at tinapay.
kaya hindi siya naniniwala. Ang mas pumukaw sa atensyon ko ay kung paano niya paulit-ulit na itinatanong kung nagustuhan ba ni Makoy ang luto niya. Sobrang tamis ba? Sakto lang ba? Nagtaka ba kung sinong nagluto? Hanggang sa kinailangan ko siyang pakalmahin dahil sunod-sunod ang tanong. Dinaan niya sa biro, sabing baka maisipan niyang ibenta ang luto niya online para may sariling pera, gaya ko. Hindi ko pinansin nun. Akala ko kwentuhan lang ng dalawang nanay. Pero hindi ko maiwasang makita ang pasa sa braso niya. At nang tanungin ko kung sinasaktan ba siya, umamin siya. Oo, sinasaktan siya ng kinakasama niya. Naawa ko ng husto dahil walang babae ang deserve na pagmadupitan. Ngunit wala ako sa posisyon para makialam sa kanilang dalawa. Kaya ang kaya ko lang gawin para makatulong ay yun na lang ang ginawa ko. Nakwento ko kay Makoy ang nakita ko at naawa rin ang asawa ko. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumalas ang ingay ng away nila na naririnig namin mula sa inuupahan nilang kwarto. May mga kalabog. At natakot ako para sa kaligtasan ng kaibigan ko at sa anak nila. Hanggang sa isang gabi, kinakabahan na ako dahil tagal nang nasa daan si Makoy at hindi nagre-reply sa text ko nang biglang may kumatok. At nang buksan ko ang pinto, naabutan kong suportado na asawa ko ang lasing na si Jonalyn. Hindi ako makapaniwala. Paano akong hindi magagalit na bigla niyang inuwi ang babaeng yun sa bahay namin? Pero pinaliwanag ni Makoy na hindi sila magkasama. Nakita lang daw niya si Jonalyn sa tapat ng bahay nila, pinag-aagawan ng dalawang lalaki at umiiyak na lasing. Kaya tinulungan niya at inuwi rito dahil alangan namang siyang tumuloy sa inuupahan ng kaibigan ko. Napakalma ako. Nagpasalamat pa at iginiit niyang hinding-hindi niya magagawa sa amin ang magtaksil dahil mahal na mahal niya kami. Tinulungan namin si Jonalyn at nang tanungin namin kung bakit siya nagpakalasing, sinabi niyang nag-away sila ng kinakasama niya na nilayasan siya nito dala-dala ang anak nila. Hindi niya alam kung saan sila hahanapin, kaya gusto na lang niyang mamatay. Pinatulog na lang namin siya, sabing bukas na pag-uusapan ng problema niya. Hindi ako mapakalinong gabing yon. Kahit makatuwiran ang sinabi ni Makoy, hindi pa rin panatag ang puso ko. Pero ayaw kong tumalon agad sa konklusyon, kaya inabala ko na lang ang sarili sa pag-aasikaso sa kaibigan ko. Kinabukasan, hiyang-hiya si Jonalyn. Paulit-ulit humihingi ng tawad sa abala at sinabi namin walang kaso yon. Buti nga nakita siya ng asawa ko. Nagpasalamat siya ulit. Kulang na lang ay yakapin niya si Makoy, pero napigilan niya. Umuwi na rin siya at sa mga sumunod na araw ay nakapagtrabaho na bilang waitress sa isang bar. Nag-iipon daw siya ng pera para sundan sa probinsya ang kinakasama niya at mabawi ang anak nila. Sinuportahan ko siya dahil iyon ang gagawin ng isang kaibigan. Ang hindi ko alam, inihahanda na pala niya ang sarili para sa ibang bagay. Isang umaga, pagpasok ko sa sarili kong bahay, ay naabutan ko siyang naroon na naman kasama si Makoy at may mga ingay akong narinig. Nang tanungin ko kung sino ba talaga ang binibisita niya, ako o ang asawa ko, nagpanggap siyang kaibigan lang, pero hinarap ko na siya. Matagal ko nang napapansin na iba ang titig niya kay Makoy. Malagkit, para niyang hinuhubaran. At alam kong kursunada niya ang mister ko. Inamin niya, pero ipinilit pang ganoon din daw makatitig sa kanya si Makoy, na may gusto rin daw ang asawa ko sa kanya. Tumindig si Makoy, sinabing nagsisinungaling si Jonalyn, at galit na pinaalis ito. Na kung alam lang niyang may plano palang sirain ang relasyon namin, hindi na niya ito pinatuloy sa pamamahay namin. At wag na wag itong magpapakita o babalik sa bahay namin dahil hindi na ito welcome. Gulong-gulo ako nung mga panahong yon, Papa Dudut. Dahil ang hirap, hindi magduda matapos ko silang 2 beses maaktuhang magkasama. At doon bumalik ang takot na akala ko'y nalibing ko na. Dahil may kwento akong hindi ko pa nasasabi. Bago si Makoy, nagka-boyfriend ako. Hindi maganda ang pagtatapos. Panloloko ang dahilan. Na-trauma ko. At yun ang dahilan kung bakit ilang taon akong nag-iisa bago siya dumating.
Nang niligawan niya ako, inabot pa ng 5 buwan bago ko siya sinagot. At ngayong gabing to, bumalik lahat. Ang takot, ang agam-agam, ang labis na pagdududa. Kaya kahit gusto kong patawarin si McCoy, hindi ko magawa. Nang mag-usap kami, sinabi niyang hindi naman patas na hindi ko siya pakinggan. Nakilala ko naman siya, na kami lang ng anak niya ang prioridad niya. Pero itinanong ko kung paano kung nagbago na pala siya. Kung tama si Jonalyn na gusto na rin niya ito. Pilabulaanan niya, sabing hinding-hinding siya magkakagusto sa babaeng yon. Ngunit inamin niyang kasalanan din niya. Masyado siyang naging kampante. Pinatuloy at pinapasok niya si Jonalyn sa buhay namin sa akala niyang matino ito. Yun pala, may masamang plano. Sinabi niyang noong araw na pumunta si Jonalyn ay umamin na itong nagugustuhan na siya at nang tangkain siya nitong halikan ay agad niya itong natulak. Yon ang kalabog na narinig ko. 2 beses siyang pinilit at gustong-gusto na niya itong saktan pero nagpigil siya. At yun ang naabutan ko. Sinabi kong mahirap paniwalaan dahil may trauma ako sa mga ganito gawa ng ex ko na bumalik lahat dahil sa nangyari. Ngunit nakiusap siyang maintindihan ko rin na hinding-hindi siya gagawa ng dahilan para masira ang pagsasama namin. Na hinding-hindi niya ipagpapalit ang pamilya namin sa kahit ano o sino sa mundong ito. Dahil ako lang ang mahal niya. Ako lang ang babaeng gusto niyang makasama. Kami lang ng anak namin ang milalaman ng puso niya. Humingi lang ako ng panahon at naunawaan niya. Inabot ng ilang taon bago tuluyang bumalik ang tiwala ko sa asawa ko. Pero naging maunawain si McCoy. Muli niya akong niligawan, hindi sumuko. At hindi nang tagal ay nagkaayos din kami. Wala na kaming balita kay Jonalyn at wala na rin kaming pakialam. At mula noon ay mas naging maingat na ako sa kung sino ang papasukin sa bahay namin. Dahil nakakatakot na palang magtiwala ng basta-basta, lalo na't may mga taong handang tumraydor sa likod mo habang nakangiti sa harap mo. Ang ahas nga naman, hindi lang sa gubat, kundi minsan ay dinadala mo pa mismo sa loob ng tahanan mo, sa akalang kaibigan. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili ninyo ang kwento ng buhay namin. God bless po. At more power sa inyong istasyon. Number 1 po kayo sa puso at isipan namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arlinda.